Today, andito tayo ngayon sa Tayabas, Quezon, papunta ng Mauban, Quezon, at tayo ay maglalakwatsa! At ipapakita ko nga sa inyo ang pinakamatandang tulay dito daw sa Tayabas, Quezon na panahon pa ng mga Kastila na kung saan ay hindi na ginagamit. So, ayan guys, panahon pa daw yan ng Hapon. At yan daw ang ginagamit na tulay noong unang panahon. Kitang-kita nyo naman na napakatibay. Ngunit ito ay pinasar na at hindi na pinapadaanan. At dahil nga ako'y pasal na, ay naghanap muna kami dito ng makakainan. Baka sakaling may makikita kami ng masarap na tinda at nakita nga namin itong nagtitinda ng bibingka. Ayan si tatay. At saka kamadali ko nga guys ay sumabit pa yung aking paa dito sa may puwet ng motor. Diyos ko, ang hirap talaga ng maigsi ang mga paa. Sumasabit, nabibitin ang mga paa. Sakto namang nadat na namin si tatay dito guys na nagluluto pa lang ng kaniyang mga bibingka pero may luto na daw siya. So ang ginawa muna namin dahil kami pasal na ay umorder muna kami ng tigta 3, 100. Dahil nga nakita ko ni tatay na kunukunan ko ng video yung kanyang pagluluto ay nagkwento-kwento na rin siya tungkol sa kanyang mga karanasan sa pagluluto at pagtitinda ng bibingka. So, hindi daw niya ginagatungan sa ibabaw dahil marami naman daw silang saging, dahon ng saging. Yung mga gumagatong daw sa ibabaw ay mga nagtitipid daw sa dahon ng saging, kaya ginagatungan sa ibabaw. Hindi ko alam pero yun ang sabi ni tatay. Well, almost 20 years na raw sila guys na nagluluto niyan at tinuruan na rin niya mga anak niya at mga apo. In fairness, sobrang sarap guys. Ayan may cheese pa sa ibabaw. Dahil nga insufficient memories na lang yung cellphone ko, guys, ay dito na lang ako sa atin muna nakakuha ng video. Napakahirap talaga ng localize ang cellphone dahil kaunting video-video mo lang, Diyos ko, memory full na agad. Ginawanan ko nga lang ng video itong mga hayop-hayop dito sa may mga buaya, mga monkey. Dahil nga naiba na siya guys, may pintura na siya ngayon at parang mas gumanda. Ayun, medyo nabago na yung mga setup ng mga crocodile dito sa Gidli. Nagpakuha nga ako ng video dito sa mga monkey na ito at tingnan nyo nga guys, kayo nang humusga kung may pinagkaiba ba. So, ayan, naglibot-libot muna kami dito ng saglit, picture-picture, tapos uwi na. Hirap na hirap nga ako guys, tatawid dito sa may parang tawiran na ito at talaga namang nakakatakot. Madulas ang daan, umaambon-ambon pa. Kaya naman kasi ito si Jowa ay parang tinakasan ng kaswitan sa katauan dahil hindi man lang ako inalalayan. Apakasarap nga sa feeling nun guys, nang inaalalayan ka para hindi ka madulas. Lalo na pag may nakatingin sa yung mga tao. Pero dahil hindi nangyayari yun sa totoong buhay at sa fairy tale lang yung nangyayari, ay wag na tayong umasa. So, goodbye at imona na kami dahil lumalakas na ang ulan. Medyo magulo nga yung mga nakuha ng video ko dito dahil umaambon. Diyos ko, nakakatamad naman kasi mag-video bagay ganiri ang panahon. Sa susunod na balik nga namin dito guys, ay gugunagunahin na namin. Naakit na talaga tayo sa pinagbandirahan. At meron pa nga doon sa kabila ay hindi pa naman namin mabisita dahil nakasakay na ako sa motor. Kaya naman guys, kahit pangit ang kuha ay ini-zoom ko na lang, ini-video ko na lang. Diyos ko, sayang naman. Sana man lang nakapag-picture-picture man lang ako din. Abay, nandyan si Eva at si Adan Kung kami nakapagawi diyan sa may gilid na yan, edi sana'y natanong ko si Eva kung bakit niya kinain yung bayabas. Nag-aambon-ambon nga't kami yagyag na pauwi at dahil ako'y nagutom na naman bigla ay bumili muna kami ng pagkain sa Andox at dito kami kumain sa seaside ng Gumaka. Diyos ko naman ang mga itsurahin namin guys ay para naman kaming tambay na kung saan saan nakakarating. Kita niyo naman guys, nakasandas lang ako at si Jowa ay short lang. Wala naman talaga sa plano itong rides namin na ito guys. Ay talaga lang namang stress na kami sa buhay. Hindi na namin alam kung ano bagang aming gagawin kaya kami ay naglayas-layas na laang kahit walang pira. Dahil nga napamoment ako dito sa may tabing dagat at ako'y na-relax ang utak ay hindi ko napansin na ubus ko na pala yung pagkain namin. Pasensya naman guys, masama ang tingin sa akin at naubusan ko pala siya halos ng ulam. Buto-buto na lang yung sinasaid niya guys. Kaya napakasama ng tingin niya sa akin. Kaya naman ang ginawa ko ay hala, pinangakuan ko na laang na mamaya ay bibila na laang ng ice cream. Wag laang magalit sa akin. Nagpapasalamat na rin guys ako sa panonood nyo at sana ay kasama ko kayo hanggang huli.